Moving on to our discussion, we have the head loss in fluid flow measurement. So last time, di ba sabi natin si head loss, ito yung vertical drop dun sa ating energy grid line. Pero dito sa mga orifice, tubes, nozzles, and viturimeters, it may be expressed as the difference between the theoretical head and the actual head of the flowing fluid, accounting for energy losses due to friction, turbulence, and flow separation. To derive from the Bernoulli's energy theorem, it is commonly represented as this equation. So, head loss is equal to the v squared over 2g wherein yung v dyan yan ay actual na velocity. Quantity 1 over the coefficient of velocity squared minus 1 times 1 minus a2 over a1 squared. So, yung ating a2 dito, it is the area ng opening. So, yung opening kasi, it can be of orifice, tube, nozzle, or viturimeters. Depende kung anong device yung dinaanan niya. And then, etong si A1 naman, yan yung area kung saan nanggagaling yung ating flow. Now, para mas maintindihan natin, so let's try to derive this formula. So, sabi naman dyan, it is derived from the Bernoulli's energy theorem. So, from Bernoulli's energy theorem, we know that E1 is equal to E2. So, expand lang natin ang ating E1 equal siya kay V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 equal to V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2. So, ito yung energy equation natin na walang head loss. Now, etong V1 and V2 natin, so drawing na lang tayo. Let's say, meron tayong isang tank na nagdi-discharge sa isang orifice. So, let's say, ito yung orifice natin. So, ang ating point 1 dyan is the water level doon sa mismong tank natin, while yung ating point 2 naman is nandoon sa mismong opening. So, pwede rin naman for the case ng isang nozzle. Let's say, sa isang nozzle, simplihan lang natin ang drawing. Say, yan. So, ang point 1 is dito sa loob ng nozzle natin. Ang point 2 is dito mismo sa labas niya. So, we can say na yung ating V2, dito ko na lang isulat. So, yung V2, ito yung exit velocity. Depende kung anong device yung dinaanan. So, kung orifice, the area or velocity dun sa ating mismong orifice ang gagamitin dito sa ating energy equation. And we know that, diba, this is a continuous flow. So, Q1 is equal to Q2. So, si A1 V1 equal siya kay A2 V2. So, dito kasi kailangan nating express etong buong energy equation natin with respect to the exit velocity. So, dapat ma-remove natin itong si V1. Ang nandito lang sa equation dapat natin is sa V2. So, kailangan natin gawan ng paraan para ma-express itong si V1 in terms of V2. So, gagamitin natin itong A1 V1 equals to A2 V2. So, si V1, express natin siya in terms of V2. So, divide natin yung A1 dun sa kabila. Ito ay magiging A2 over A1 times V2. So, ito ngayong buong yan na V1, yan yung gagamitin natin dito kay V1 squared over 2G. So, dun sa next slide ko na lang siya gagawin, no? So, yung ating E1 equals to E2. So, yung V1, i-express ko siya as A2 over A1 times V2. So, ito yung buong V1 lang mula dun sa ating Q1 equals to Q2. So, that's V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 equal to V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2. So, ito na yung bagong energy equation natin. Now, pagsasamahin ko ngayon yung dalawang term na merong V2 squared over 2G.
So, pero bago yun, simplify muna natin 'to kasi medyo maraming nakalagay dito sa first term natin. So, squaring yung A2/A1, so puwede nating ilagay dun sa unahan, A2/A1 squared na naka-multiply na lang kay V2 squared/2G. So, sinimplify lang po natin itong term na 'to. So, rewrite ko yung mga kasama niya, plus P1/gamma plus Z1 equal to V2 squared/2G plus P2/gamma plus Z2. Now, next na step, etong first term natin ililipat ko dun para magkatabi yung dalawang merong V2 squared/2G. So, siyempre 'pag nilipat niyo eto, magiging minus siya. So, dito sa left side natin ang matitira ay eto na lang. So, ilagay ko sa loob ng parentheses, P1/gamma plus Z1. And then eto naman na part, ililipat ko dun sa kabila para maging minus siya. So, magiging minus, lalagay ko rin sa loob ng quantity, parentheses, gamma plus Z2. So, dun sa right side natin, si V2 squared/2G minus yung nilipat natin na first term. So, that's A2/A1 V2 squared/2G. So, from the right side ng ating equation, ifa-factor out ko yung V2 squared/2G. So, ito, meron tayong 1 minus A2/A1. Sorry, nakalimutan natin ilagay yung squared. Ilagay ko lang. So, factoring out yung V2 squared/2G, ito yung na-factor out. So, ito dapat naka-multiply kay V2 squared/2G. So, copy ko lang itong nasa left hand side. P2/gamma plus Z2. Okay, so yan yung naka-simplify. And para hindi tayo masyadong malito 'no, so ire-rewrite ko 'tong equation, kumbaga pagbabaliktarin ko lang. Uunahin kong isulat 'tong nasa kanan bago itong nasa kaliwa. So, unahin ko ng isulat si V2 squared/2G. So, kokopyahin ko lang 'no, kung papalitin ko lang yung nasa left lilipat ko sa right, yung nasa right lilipat ko sa left. So, 1 minus A2/A1 squared. So, equal pa rin ito kay P1/gamma plus Z1 minus P2/gamma plus Z2. Now, next step dun sa pagsisimplify, etong left hand side ng ating equation, ang ititira ko lang dyan ay si V2. So, kailangan malipat sa kabilang side etong over 2G tapos etong nasa loob ng bracket. So, dito ko na lang siya itutuloy. So, gusto kong matira lang sa left side is si V2. So, let's say V2 squared muna para hindi masyadong shortcut ang solution. So, para maging V2 squared lang ang matira, dun sa kabilang side ng equation sa right, dapat cross multiply mo si 2G tapos i-divide mo ng nasa loob ng bracket 1 minus A2/A1 squared. Saka mo siya i-multiply ng P1/gamma. P1 lang ulitin natin. P1/gamma plus Z1 minus P2/gamma plus Z2. So, to simplify this, so pwede kong ipasok itong 2G sa loob ng parentheses natin para magkakasama sila doon. And then, so iiwan ko na lang itong nasa loob ng bracket dito sa unahan. So, we have V2 squared equivalent to 1 over 1 minus A2/A1 squared. Tapos, nakamultiply sila sa 2G bracket. So, yung P1/gamma plus Z1
minus quantity ng P2 over gamma plus Z2. So, ang mangyayari kasi dito, if gusto nating matira ay V2 lang, syempre, square root natin ito, square root din natin lahat ng yan. So, si V2, baba ko konti. So, si V2, we can express it as, so, square root ng 1, so 1 pa rin. So, etong nasa unahang part, ang mangyayari, square root ng 1, still 1. Pero etong nasa ilalim, so magkakaroon na siya ng square root. So, square root ng 1 minus A2 over A1 squared. Tapos, etong lahat, starting from the 2G, ay naka-square root din. So, square root ng 2G, quantity ng P1 over gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2. So, etong equation na to, ang expression natin ng V2. So, take note, V2 is the exit velocity. So, let's say, etong equation na to, sabihin natin yan yung ating equation 1. So, para mas madali natin express mamaya. So, dito, since dun sa original na derivation natin, we only consider that E1 is equals to E2. So, wala pang head loss. Ibig sabihin, eto ay theoretical. So, lagay natin dito, this is a theoretical na value ng exit velocity. Para maging actual siya, siyempre kailangan nating lagyan ng head loss. Now, kung babalikan natin dun sa previous, so dito, if ever na naglagay kayo ng head loss dyan, so syempre dito natin lalagay si head loss. Following, so nandito si head loss. Now, kung titignan natin yung nandun kay next slide, if ever na naglagay tayo ng head loss sa ating equation, idadagdag mo siya dito. Gawin ko lang ibang kulay. So, dito natin siya idadagdag. And then, if we redo our computation or our derivation na meron ng HL, so dito natin isisingit lahat ng yon. So, HL. So, dito, nilipat natin sa kabilang side. So, magkakaroon tayo ng minus HL dito. So, minus HL. Dito naman, pinagpalit natin. So, minus HL. So, dito sa ating derived na theoretical, so para maging actual siya, if we want an actual na velocity na expression, so si V2 na actual, pwede tayong magsingit ng HL dito na lang sa loob. So, minus HL. Dito rin. So, minus HL. Kumbaga, yun lang naman. Siningit lang natin si HL if ever na we're considering actual. Pero buburahin ko na itong mga siningit ko, no? Okay, balik ko lang yung nadamay sa bura. So, ang ating solution from here, pupunta siya dito. So, ang ating V2 na actual, pwede mong express using this equation. So, yung nasa loob, sisingitan lang natin ng HL. A2 minus A1 squared. Medyo magulo ang ating pagkakasulat. A1. So, pag V2 actual naman, ito ay 1 over square root ng 1 minus A2 over A1 squared. Square root ng 2G P1 over gamma plus Z1 minus quantity ng P2 over gamma plus Z2. So, dadagdagan lang natin ng minus HL dito sa loob. Kasi ito naman yung ating equation number 2. So, meron tayong expression ng theoretical and actual value. So, yun lang naman ang pinagkaiba nila was once kinonsider natin yung head loss. Okay? So, to continue the derivation, so we know that pag sinabing coefficient of velocity, this is the ratio ng actual divided by the theoretical value.
So from this, we can also say na si actual is just the product ng CV times the theoretical velocity. So ang gagawin natin dito, using yung ating equation 1. So sa equation 1, ito siya. Ito yung walang HL. So using the theoretical value, ibig sabihin, etong equation 1, pwede nating i-multiply si CV para maging actual siya. So using equation 2, medyo magulo lang yung previous slide natin. So using equation 2, si actual velocity, we can express it as CV times yung theoretical velocity dito. So pwede natin siyang i-rewrite. So yung CV multiply natin sa 1. So pwedeng ganito na lang ang expression niya. Square root ng 1 minus A2 over A1 squared. Square root ng 2G P1 over gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2. So pwedeng ganito ang expression na lang natin ng actual velocity using yung equation 2. So from this derived na actual velocity, so kailangan natin siyang ibalik into its original form. So parang ganitong form siya. Wait lang ituro ko. So dito, eto. So yung merong v squared over 2g na itsura. Kasi kailangan natin express etong pressure over gamma plus Z1 na terms in terms of the velocity head. So ngayon, eto ibabalik natin sa original form niya. And to do that, we will square this equation. And if we do that, so magiging VA squared ulit siya equal to, so syempre square mo lahat yan, yan ay magiging CB squared. Square mo si square root, mawawala si square root. 1 minus A2 over A1 squared. Square mo si square root, mawawala din si square root dito. So ito nakamultiply na lang siya kay 2G P1 over gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2. Okay? And then, from this, ang ititira lang dapat natin sa equation is etong side na to. So kailangan etong part na to and then etong si 2G is bumalik dun sa kabilang side ng ating equation. So di-divide natin yung 2G, cross divide, and then ko-cross multiply naman etong CV squared over 1 minus A2 over A1 squared. Nakalimutan natin yung bracket dito. So eto, pag sinimplify natin, magiging VA squared over 2G ulit siya, multiplied by 1, bracket ko na lang siya, multiplied by 1 minus A2 over A1 squared. Tapos eto naka-multiply or naka-cross divide ng 1 over CV squared. So ang natira sa right side, you only have P1 over gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2 na lang. Okay? So let's name it. So ilan yung kanina? Equation 1 and 2. So ito pangalanan naman natin equation 3. Okay? So eto ngayon ang expression natin ng V squared over 2G. So in terms of the pressure head plus elevation head. So ito naman kumbaga yung ating velocity head sa isang equation sa isang side tapos lahat ng potential head natin nasa kabilang side. So ngayon babalikan natin yung ating equation number 2. Or sorry, hindi pala equation 2 kanina, no? This is equation 1. So ngayon babalikan natin yung ating equation 2. So etong equation 1 kasi that's theoretical na value ng velocity. So minultiply lang natin ang CV para maging actual. Pero yung ating original na equation 2, that's the expression ng actual pero merong head loss dun sa loob.
So, from this equation 2, so actual velocity, walang CB pero merong head loss. So, ganun ang mangyayari 'no, kapag ang formula natin ng velocity merong CB, so okey lang kahit yung gamitin mong head is the theoretical. Pero once meron ng consideration ng head loss dun sa ating pinaka-head, so no need to input yung CB dun sa ating equation. So, kaya ganun yung itsura ng ating equation 2. So, ngayon basically sa equation 3 is an expression ng velocity with CB. Ngayon gagawa natin siya para maging magkapareho siya kay equation 2 ng velocity pa rin pero walang CB, pero merong HL. So, I hope na susundan 'no, medyo mahaba lang talaga ang derivation nito. Pero from the equation number 2, so gagawa natin siya ng expression na kamukha nitong si equation 3. So, from etong equation na 'to, so kung babalik naman tayo dito ang kailangan natin is this one. So, dito sabi natin 'di ba kung merong head loss tayong siningit mula dun sa pinakauna, ang mangyayari magkakaroon lang ng minus HL. So, etong buong equation na 'to ang kailangan natin. So, walang CB pero merong HL. So, that implies na actual yung velocity natin. So, eto na lang mismo. So, I need this. Ilalagay ko siya dun sa kabila. So, using 2, we have V actual. So, actual na rin yun kasi merong head loss, no? So, V actual squared over 2G. Quantity ng 1 minus A2 over A1 squared equal to P1 over gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2 minus head loss. So, ito yung nanggaling dun sa kabilang slide natin. Now, etong part na 'to, equal siya dun sa part na 'yan. So, parehas na parehas. So, ibig sabihin, etong si quantity P1 over gamma plus Z1 minus quantity ng P2 over gamma plus Z2, so pwede nating palitan using this equation na nandito kay equation 3. So, mula dito palabasin natin si head loss. So, si head loss, that's VA squared or pagbaliktarin natin. So, si head loss, lipat natin sa kabilang side para maging positive. Ito naman, lipat natin sa kabilang side para maging negative siya. Okay? So, this is P1 over gamma plus Z1 minus P2 over gamma plus Z2 minus VA squared over 2G quantity 1 minus A2 over A1 squared. So, yan yung expression natin ng head loss. Pero, we know that this one, ito lang din siya. Ibig sabihin, from equation 3, etong buong ito, pwede nating express as ganito. So, papalitan natin ngayon. So, si HL, papalitan ko siya ng etong part na 'to plus or minus etong part na 'yan. So, kumbaga eto mismo, equal siya dito. So, ire-replace ko siya ng ganito. Okay? So, this is VA squared over 2G quantity 1 minus A2 over A1 squared quantity 1 over CV squared minus, so copy na lang ito, VA squared over 2G quantity 1 minus A2 over A1 squared over or parentheses. Now, notice that etong dalawang term natin parehas na merong ganyang term. So, VA squared over 2G times yung naka-bracket. So, pwede nating i-factor out ngayon yun so that yung ating head loss pwede na lang siyang isulat as, so pag finactor out yun, ito yun, VA squared over 2G bracket 1 minus
A2 over A1 squared, quantity 1 over CV squared. So, ang natira after ma-factor out dun sa first term is ito lang. Sorry, nasama ko siya. So, 'pag na-factor out siya, ang matitira 1 over CV squared dun sa first term. Dun sa second term, so na-factor out lahat. So, 1 na lang. Okay? So, ito ngayon yung ating equation na nandito. So, V squared. So, wala lang subscript na A, pero this is actual, no, sa equation na 'to. So, ito rin mismo yung equation natin dito. So, that's how we come up with that formula ng head loss. So, sadyang medyo madugo lang ang kanyang derivation kasi sobrang daming nakalagay diyan. Okay? So, kung ayaw niyo naman yung equation na yon, so puwedeng ito alternative. So, HL is equal to V squared over 2G, quantity 1 minus CV squared minus 1. So, kumbaga dito nawala yung 1 minus A2 over A1 squared. So, nawala yan. Yan yung nandun sa previous na equation ng head loss natin. So, nawala siya kasi itong condition natin dito is an orifice with area 2 or tama, area 2 yung area ng orifice, area 1 is yung area ng tank. So, kapag sobrang laki ng tank, basically etong part na 'to, let's say yung area 1 mo is 1,000 tapos yung area 2 mo 1 lang. So, parang dun sa nasa loob ng parentheses na A2 over A1, so almost 0 yung value niya. So, almost 0, let's say assume na 0 na lang siya. So, 1 minus 0 squared is 1. Parang mawawala na lang itong buong term na yan. And that happens, no, kapag ang isang orifice or nozzle ay nagdi-discharge from a tank na sobrang laki ng area. So, kaya nawala yung term na yun, ito na lang ang natira. Now, also, alternative formula for this is ito. So, HL is equal to H quantity ng 1 minus CV squared. So, ang derivation naman nito is galing pa rin kay Bernoulli energy theorem. So, papakita ko na lang din since meron tayong ibang formula na makikita nyo dun sa mga next na slide natin na nandito sa derivation niya. So, using energy theorem pa rin ni Bernoulli, so E1 is equals to E2. We have V1 squared over 2G plus P1 over gamma plus Z1 equal to V2 squared over 2G plus P2 over gamma plus Z2. So, let's say ang itsura ng ating system ay ganito. So, nandito yung ating discharge. Ito yung ating tank. So, orifice discharging from a tank. So, ang point 1 natin dito kay liquid surface ng tank. Ang point 2 natin dito sa mismong opening ng orifice. So, considering this energy equation na walang head loss, so kay point 1, take note si point 1 siya ay yung water surface mismo dun kay tank. So, kapag sobrang laki ng area, ang velocity ay approximately 0. So, V1 is 0. Since si P1 exposed na kay atmosphere, 0 na din siya. Same with the P2. So, si P2 kasi just after the opening. Kumbaga, saktong labas lang. Ibig sabihin, exposed na rin kay atmosphere. So, yung P2 natin dito ay 0. So, kung babalikan natin itong ating energy equation, so, mawawala na to, ito, and then ito. So, matitira na lang Z1, V2 squared over 2G, and Z2. So, si Z2, ilipat ko na lang sa kabilang side. So, Z1 minus Z2 equal to V squared over 2G. Now, etong Z1 minus Z2 na yan, that's basically the difference in head or difference in water level. So, yung Z1 minus Z2, let's express that in terms of H na lang. Para ito ay equal na lang kay H equal to V2 squared over 2G. Now, if you want to get V2 here, cross multiply yung 2G. So, meron kang V2 squared is equal to 2GH. Square root lang para maging V2 is equal to square root of 2GH. So, yan na yung ating velocity dun sa mismong orifice.
take note, since walang head loss, this is a theoretical value. If you want it to be an actual value, kailangan mo mag-multiply ng coefficient of velocity. So that's our V2. Now, alternatively, since V2 is equal to CV times the square root of 2GH, take note yung H dyan is yung ating initial head kapag walang head loss. Pero kung merong head loss, so kaya nga tinawag na head loss kasi yung head mo ay binabawasan. So from this equation, if meron tayong HL, etong si V2 natin, we can express it as CV square root of 2G. Tapos yung H mo dyan, pwede mong palitan ng initial head minus head loss. However, since nag-consider na tayo ng head loss dyan, dapat mawawala na tong si CB. So, ganun ang dalawang version ng actual, no? Isang version, merong CB pero walang head loss. Another version, merong head loss pero wala ng CB sa equation. So, this is our velocity 2. So, wala na siyang CB, no? So, from here naman, so square natin both sides. So, magiging V2 squared equal to 2G H minus head loss. So, ang gawin ko, cross-divide ko tong si 2G. So, ang matitira, V2 squared over 2G equal to H minus HL. Or, yung HL from here, pwede natin siyang isulat as H minus V2 squared over 2G. Take note, yung V2 dyan ay actual na. Now, etong V2 na yan, pwede natin yung palitan in terms of this V2. So, substituting, dito na lang. So, HL, we can rewrite it as H minus, so yung V2, ito yun, square natin yan. So, CV is square root of 2GH na naka-squared divided by 2G. So, simplifying, H minus, so CB squared, mawawala yung square root divided by 2G. So, pwede natin cancel yung 2D dyan. Yung HL can now be expressed as H minus H times CV squared. So, factoring out yung H, we have HL is equals to H quantity 1 minus CV. Sorry, walang subscript yung CB. CB squared. So, yan yung formula natin dito. So, take note, eto, no, na dalawa, parehas lang ang value. So, regardless kung anong gamitin nyo dyan, basta ang importante, etong V na to ay actual. At ang gagamitin nyo din dito, syempre, kung magsusolve man kayo ng CB, dapat actual din yung velocity. So, that's our formula ng head loss.